Mga kababayan, mabuhay. Ito si Pastor Conrad Tulosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Ang Diyos ay napakatayog o transcendent. Siya ay lampas pa sa pinakamataas at pinakamalalim na pangunawa ng tao. Ang pagiging matayog o transcendent ay katangian na hindi nasasakop ng panahon, kalawakan, at kaisipan ng tao. Bagamat ang Diyos ay nasa sa kabuuan ng panahon, kalawakan, at isipan, siya ay lampas pa sa lahat ng mga ito. Ang Diyos ay walang kapantay sa karunungan at kaalaman. Tunay na napakatayog ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Ang tanong ay ito: kaya bang arukin ng kaisipan ng tao ang kabuuan ng Diyos? Matutunghayan natin ang kwento ng Tore ng Babel sa Genesis chapter 11, 1-8. Maraming taon ang lumipas matapos ang dilubyo. Dumami na naman ang mga tao. Ang paglaganap at paglalakbay nila ay patungong silangan. Dumating sila sa Shinar at doon sila namirmihan. Ang sabi nila ay ganito: magtatag tayo ng isang syudad na may toring aabot sa langit upang tayo ay magkapangalan at hindi mapadpad sa iba't ibang dako ng mundo at magkahiwa-hiwalay. Ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Ginulo ng Diyos ang kanilang iisang wika. At dahil hindi na sila magkaintindihan, sila ay nagkanya-kanyang landas. Hindi na natuloy ang paggawa ng toring aabot sa langit. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig magdunong-dunungan. Yun bang ang mga know-it-all? Sila ay mahilig mamilosopo, subalit wala namang pinagbabasihan ang kanilang salita kundi sariling haka-haka. Kadalasan, yun lamang ang kanilang ginagawa sa maghapon, ang dumaldal. Puro salita, kulang sa gawa. Hindi kayang arukin ng isipan ng tao ang kabuuan ng Diyos. Kailangan niya ng tulong upang magkaroon siya ng sapat na pangunawa tungkol sa Diyos. Sa aklat ng Filipo 2:6-7, sinasabi na inalis muna ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian at siya ay nakibagay at namuhay ng tulad ng isang tao upang maipahayag niya ang kalikasan at kalooban ng Diyos sa paraang maiintindihan ng tao. Huwag sana tayong tumulad sa mga taga-Shinar na nagtangkang gumawa ng sariling daan tungo sa langit. Ating pagtiwalaan ang sinabi ni Kristo na siya lamang ang daan tungo sa katotohanan, sa buhay, at sa Diyos Ama. Ating tahakin ang daan na hinanda ng Diyos noong una pa man, ang daan tungo sa pagpapatupad ng kanyang plano para sa ating buhay at mundo. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang ika-6 na artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: ang Diyos ay napakatayog o transcendent. Siya ay lampas pa sa pinakamataas at pinakamalalim na pangunawa ng tao.
Ito si Pastor Conrad Tulosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.